Nagsimula ang series sa Nakashagi ang gupit na transfer student sa paaralan. Gumamit daw kasi ito ng pampahaba ng buhok pero iba ang kanyang nagamit kaya nakalbo ito. Ang ating bida ay kabilang sa mga demonyo, pinapunta ito sa mundo ng mga tao para humanap ng kakandidato para sa kanilang kaharian. Lumalabas na nagpapanggap ito kaya yari siya ngayon sa kanilang guro na tunay na Nakashagi. Nakatabi niya sa upuan ang magandang babae na nagngangalang Amane Lily. Nahulog agad si Akatsuki sa babae kaya gusto niya itong makasama sa kaligayahan. Kalaunan ay nilapitan ito ng lalaki na gustong makipag-date sa kanya, pero agad itong tinanggihan kaya nabasted siya. Isa namang nagngangalang Tanigawa ang gustong makipagkaibigan kay Akatsuki. Ipinakilala nito sa kanya ang chick boy sa kanilang paaralan na si Hirota, pero ilang beses naman itong nababasted. Nalaman ni Akatsuki na pareho lang silang transfer student ni Lily sa paaralan, hindi raw matanggap ni Hirota na sa kabila ng kanyang kagwapuhan ay lagi na lang siyang binabasted nito, kaya raw mag-iingat ang ating bida sa kagaya niyang anghel. Sa paglalakad ni Akatsuki ay bigla niyang makikita si Lily mula sa isang eskinita, pakyut nga nitong sinabi na sabay na lang silang maglakad kaya agad naman siyang pumayag. Dahil sa kanyang kalandian ay di niya napansin ang truck na dadalhin siya sa Isekai World, nagmadali si Akatsuki na puntahan ito at napilitang mag-transform sa kanyang demon form para iligtas ito. Ano ka ba? Tignan mo dahil sa kaharutan mo napahamak ako, mag-iingat ka naman sa susunod. Tinanong siya ni Lily tungkol sa kanyang mga nakita kanina kung iyon ba talaga ang totoo niyang pagkatao. Nakuyari ako nito, wala na ako magagawa kung hindi aminin ang totoo. Nagsimula si Akatsuki na ipakita ang tunay niyang anyo sa kanyang demon form. Sinabi rin ni Akatsuki ang dahilan kung bakit nasa mundo siya ng mga tao. Tinanong siya ni Lily kung demonyo ba talaga siya. Obvious naman na isa akong demonyo dahil nakikita mo naman, wag kang tanga. Inatake siya ni Lily gamit ang kadena. Ipinakita na din niya ang tunay naman niyang pagkatao kay Akatsuki, pero hindi isang demonyo kung hindi isa namang anghel. Naging pangit na lang ang mukha ni Akatsuki sa kanyang mga nalaman. Sino ba namang demonyo ang hihingi ng tulong mula sa isang anghel? Ito ay isang katangahan, tugon naman sa kanya ni Lily na may kasamang pagbawi. Kinalaban pala nito ang isang demonyo sa isang eskinita kung saan bigla siyang nabangga ni Akatsuki pagkatapos nitong linisin ang kanyang kinabibilangan. Lubos itong nakakainsulto para kay Akatsuki. Nagawa niyang makawala sa kadena at inatake si Lily dahil sa pangmamaliit nito sa kanilang mga demonyo. Tumahimik ka na, malanding anghel. Banat naman sa kanya ni Akatsuki na wala siyang hirap, binato ni Lily sa pader, tsaka muli na namang hinuli gamit ang kadena tsaka binalibag sa sahig ang ating bida na handa nang mamatay sa mga sandaling ito. Pero joke lang daw pala yon, dahil nais ni Lily na gawin siyang alipin na tutulong sa kanya sa ginagawa niyang trabaho, tsaka kanyang ikakalat ang litrato nito pag di siya pumayag. Naging bakla na nga ang loko habang nilalagay sa kanya ni Lily ang collar na magpapasunod kay Akatsuki sa kanyang mga ipapagawa. Habang pinagmamasdan ni Akatsuki ang kanyang kagwapuhan, ipinaalam sa kanya ni Lily na may gagawin silang trabaho, na kanyang kinagalit dahil hindi siya makakasama sa paliligo. Naramdaman ng dalawa ang malakas na enerhiya mula kay Akatsuki na umiilaw sa kanyang pagbabago. Nagulat nga ang dalawa sa kanilang nakikita, napatanong na lang kung bakit bigla na lang ito naging kakaiba. Ginaya pala nito ang kanyang napanood sa TV kung papaano magiging habulin ng mga chicks. Ito ang naisip niyang paraan para mapasunod niya si Lily. Kalaunan ay dumating na si Lily, pero katulad ni Akatsuki ay bigla rin ito naging kakaiba na mas kaakit-akit kung titignan. Lumalabas na napanood din ni Lily ang napanood ni Akatsuki kaya ito ang kanyang ginamit para pasunurin ang ating bida katulad ng nais nitong mangyari. Sinubukan ni Akatsuki na akitin ito gamit ang maugat niyang kamay, nadala naman agad si Lily sa kanyang plano kaya nakalamang agad ito. Agad namang bumawi si Lily gamit ang kahinaan ng mga lalaki, niyakap niya ito kaya nadala si Akatsuki kaya nakabawi si Lily sa kanya. Bigla na lang nakialam ang kanilang guro sa laban at pinalabas sila sa klase. Nilapitan si Lily ng dalawang lalaki, ngunit dumating na si Akatsuki. Paul sa aso na pumapatay ng tao, malakas ang kutob niya na isang demonyo. Sinabi ni Akatsuki na wala siyang idea, pero maaring malakas ito kung hindi kayang ma-detect ng device ni Lily. Nagpunta ang dalawa sa coffee shop. Sinabi ni Lily na need niyang kumain ng marami, pero tiyak na ang pangit daw niya pagtuluyan na itong tumaba. Nagalit ito sa kanya dahil hindi daw yun mangyayari. Kalaunan ay naramdaman nila ang masamang enerhiya, pero galing pala yon kay Hiroto na inakalang magka-date sila. Dumating naman ang kababata nitong si Fuka, ipinakilala nito ang dalawa sa kanya, pero ipinahiya nito si Lily sa pagiging maliit niyang babae. Kinabukasan pa ay nagpunta si Fuka sa kanilang room para humingi ng tawad kay Lily. Sabi pa niya na totoo naman talagang maliit siyang babae pero okay lang yun sa kanya para sila ay maging magkaibigan. Kalaunan ay sinabi ni Akatsuki may isang babae na laging nagpapakita sa panaginip niya, pero pinagtawanan lang ito ng dalawa.
Alam nila kasi na si Lily ang tinutukoy nito kahit di niya sabihin. Kasama naman ni Lily si Fuka at inaya siya nito na mag-shopping, total wala naman daw silang ginagawa. Ipinasukat ni Fuka ang isang damit para sa kanya, ngunit ito ay di pwede sa kanya dahil sa kanyang height. Tawang-tawa na lang ito dahil ang hirap daw talaga pag maliit na babae. Sinabi ni Hiruto na libre ang magmahal pero wala daw siyang alam paano makipag-date sa babae, lahat daw kasi ng may gusto sa kanya ay tinatakot ni Fuka. Kinabukasan nga ay natagpuan na nila ang demonyo na kanilang hinahanap, kinalaban ito ng mag-isa ni Lily gamit ang kanyang sandata, habang pinili ni Akatsuo na manatili sa isang tabi. Naglabas ng malakas na enerhiya ang aso, tsaka sinabing tignan daw nito ang tinatagong niyang lakas, nag-transform ito sa malaking aso, habang suot ang 50% limited edition na bikini, habang Juma Jumbo hotdog ito sa kanilang harapan. Ayaw ni Akatsuo na patayin ito ni Lily, kaya kumanta siya habang nakasuot rin ng bikini. Sinabi niya na sila ay dapat na tumigil sa paglalaban, mas maganda daw kung mamahalin nila ang isa't isa. Naramdaman naman ng aso ang gustong sabihin ni Akatsuo kaya naiyak na lamang ito, dahil si Akatsuo lang ang nag-iisang demonyo na may pakialam sa kanya. Inamin naman niya ang kanyang kasalanan, nalaman daw kasi niya ang isang bagay na magbibigay sa kanya ng magandang pangangatawan, pero mas nababagay ito sa mga babae kaya naman inatake niya kung sino man daw ang nakasuot nito. Pinarusahan nito Lily sa naging kasalanan nito. Ang aso ay lubos ang pasasalamat kay Akatsuo dahil sa pagtanggap nito sa kanya, nawala ito at naging isang maliit na chihuahua na kalaunan ay kinuha ng isang babae na nag-aalaga sa mga ulilang tuta. Inakala ni Akatsuo na ang trabaho nito ay ang pagpatay sa mga demonyo katulad ng pagpatay nila sa katulad nilang anghel. Ang ginagawa pala ni Lily ay ginagawa niyang mga tuta ang mga ito at ilalagay sa ligtas na lugar. Kinamangha ito ni Akatsuo sa kanya, ang iba daw kasing mga anghel ay brutal ang pagpatay sa kanilang mga demonyo. Matatanggap na nga nito ang kanyang reward sa naging trabaho nila na matagal ng pangarap ni Akatsuo, nang biglang panaginip lang pala ang lahat. Ang lakas naman ng loob mo na matulog sa oras ng aking klase Akatsuo. Kinagabihan ay bigla siyang dinalaw ni Leia. Agad nga niya itong pinagsarhan ng pinto dahil napakaingay daw nitong babae kahit kailan. Tinanong ni Leia si Akatsuo kung ano ang nangyari sa mission na kanyang ginagawa, dahil nasa panig siya ngayon ni Lily ay wala itong maibigay na magandang balita sa kanya. Pero sinabi niya na may nahanap siyang maaring maging kandidato. Ano, matutulog na ba tayo ngayon? Biglang singit ni Leia sa usapan na walang pang-upa kaya makikitulog daw muna ito sa kanya. Siguradong di maganda kapag may nangyari sa amin ng boss ko. Tugon ni Akatsuo sa kanyang sarili na kunwari banal, pero ang totoo ay gusto rin naman niya itong mangyari, pero naging lampiang nakabalot ito sa kanilang pagtulog. Kinabukasan, sinabi ni Leia na kailangan ni Akatsuo na magsanay, inakit niya ang mga babae. Pero mukha daw kasi itong baklang lalaki kaya nasaktan ang kanyang damdamin, paraan daw kasi ito para makapili ng maayos na kakandidato, ito daw ang paraan para makuha ni Akatsuo ang loob nila. Nag-flashback nga ang nangyari kung saan ginawa niya ito kay Lily, pero hindi naman siya nagtagumpay. Kalaunan pa ay si Fuka ang kanyang nakita kaya nagulat siya. Ano yan? Sinusubukan mo bang mangakit ng mga babae? Akala ni Fuka na ang ginagawa ni Akatsuo ay para kay Lily pero mali siya. Nalaman pa ni Akatsuo na kumukuha lang ng tips si Leia sa magazine, ibig sabihin wala sa ayos ang kanyang sinusunod. Sinubukan ni Lily na muling magpapansin kay Akatsuo ngunit di siya pinansin nito, kaya nagmukha siyang nakakahiya. Pero alam kong napansin mo ang like at subscribe dyan sa ibaba ng ating video kaya pakipindot na lang idolo. Habang naglalakad si Akatsuo ay palihim siyang sinundan ni Lily, tsaka nagpatalon-talon sa pader katulad ni Spider-Man. Ito daw kasi ang nangyari sa binasa niyang comics, pero walang hirap siyang sinalo ni Akatsuo. Tsaka sinabing mag-iingat daw ito habang naka-pogi points, kaya namumula ito. Kalaunan ay sinama siya ni Lily sa kanyang bahay, gusto daw kasi nitong ipagluto si Akatsuo para sa naging trabaho niya. Naisip naman ng bida na may binabalak na naman daw ito sa kanya, kaya nang makarating ay nagulat siya sa laki ng apartment ni Lily, samantala ang sa kanya sakto lang bagay sa katulad niyang naghihirap. Ang babae ay nagluto ng masarap na pasta, ngunit nagdadalawang isip si Akatsuo baka may lason daw ang pagkain. Kaya nang kanya itong tikman ay kanyang natikman ang sarap ni Lily, sarap pala ng pagkain, ang lasa daw nito ay talagang kumakapit lahat sa kanyang panlasa, bagay na di pa niya natikman sa mundo ng mga tao. Paborito daw kasi nitong kainin ay ang green peppers, sobrang sarap daw nito para sa kanya. Pinatawanan na lang ni Lily ang sinabi ni Akatsuo, nakakaawa daw kasi ito dahil wala raw itong alam na kayang lutuin bukod dito. Kalaunan ay nanood naman sila ng anime romance na ang eksena ay naghahalikan ang mga bida. Naisip ni Akatsuo na siya ang main character dito, kung ganun may dapat raw itong gawin sa ganitong sitwasyon. Teka lang, ano naman kaya ang ibig sabihin nun?
Sinabi ni Lily na kukuha siya ng kanilang maiinom, pero pinigilan siya ni Akatsuo kaya pareho silang nawalan ng balance, kaya sabay silang bumagsak sa sahig. Makukuha na sana ni Akatsuo ang kanyang first kiss, pero bigla namang may tumawag kaya hindi natuloy, panira. Kinabukasan ay nagkaroon ng panaginip si Lily, kasama daw nito ang ating bida nang biglang dumating ang isang samurai man, sinamuray nito si Akatsuo na agad na ikinasawi ng kanyang buhay, pero naroon si Fuka upang gisingin ito. Sinabi ni Akatsuo na tanggalin na niya ang kontrata nila, nais daw niya kasing mamuhay ng normal katulad ng mga tao. Pumayag nga si Lily sa hiling ni Akatsuo, pero nang aalisin na sana niya ito ay nagpakita sa kanila ang isang babae. Ito ang anti-demon ni Lily, agad nitong inatake si Akatsuo. Mabuti na lang at nagawa nitong makaiwas kung di ay patay na sana siya, nilagay pala ito ni Lily sa leeg ni Akatsuo, sa oras raw kasi na gumawa ng di maganda ang bida ay lalabas ito para tapusin ang buhay niya, ilang sandali pa ay dumating ang kalbong guro pero maging siya ay inatake nito nang ito ay kanyang nakita, maswerte ang kalbo dahil nailigtas siya ni Akatsuo kaya nabuhay pa ito. Sinabi ni Lily sa kanya na ilayo na nito ang guro, lahat kasi nang makikita nito ay kanyang aatakihin kaya nagpunta sila sa labas. Doon ay gumawa si Lily ng isang bilog na barrier. Pinigilan pa ito ni Akatsuo pero nasipa ito, kaya tumalsik siya ng malayo, gumawa pa ito ng usok para hindi sila makita, pero nang umatake na ito ay tinamaan si Akatsuo, ngunit isa lang pala itong illusion na gawa sa kadena kaya naloko siya. Nakuha ni Lily ang tamang pagkakataon para esil ito, pero lumitaw ang mga ahas katulad ng kaibigan mo, pinatay ito ni Lily at kalaunan nga ay nagawa nila itong matalo. Ipinakita ang dalawang tao na nag-uusap, nais raw nitong pumunta sa mundo ng mga tao upang alamin kung totoo bang malakas ang mga bida. Dalawang tao na nag-uusap, nais raw nitong pumunta sa mundo ng mga tao upang alamin kung totoo bang malakas ang mga bida. Hinatid nga ito ni Akatsuo sa kanyang kondo dahil napagod ito, pero sa kanyang pag-alis ay hinawakan ni Lily ang kanyang damit at sinasabing wag raw siyang iwanan ng ating bida nang walang kasama at nag-iisa. Nagpakita ang kanyang sarili sa kanyang isipan, alam daw niya ang dahilan kung bakit nagagawa nitong makipagtulungan kay Lily. Sa bagay, kahit isang demonyo ay pwedeng magmahal. Maari raw na tuluyan nang nahulog ang kanyang loob sa babae, pero kailanman ay di pwedeng magsama ang demonyo at isang anghel, bagay na di niya may itago sa kanyang sarili. Nagpa siya si Akatsuo na dito na matulog, sa paggising ni Lily ay kanyang nakita si Akatsuo na natutulog sa isang tabi at kanyang napagtanto ang ginawa nitong pakiusap kay Akatsuo, isang bagay na nakakahiya para sa kanya, kaya naman balak niyang hampasin ang ulo nito para daw malimutan nito ang mga nangyari kinabukasan. Kinabukasan ay sabay naman silang kumain, sa pag-alis ni Akatsuo ay ipinaalam sa kanya ni Lily na tinanggal na niya ang kontrata nilang dalawa nung gabing natutulog ito. Kinatuwa naman ito ng bida mula sa kanya, pero di inaasan na makikita naman silang dalawa ni Fuka at Hirota na magkasama. Lahat ng kanilang kaklase ay nakikichismis patungkol sa balitang ipinakalat ni Hirota, sinabi nito kasi sa kanila na nakita niyang magkasama sina Akatsuo at Lily sa isang kondo. Pero tinatanggi nila itong dalawa kahit na si Fuka ang mismong nakasaksi kanina, halatang halata naman daw ang ginagawa nilang pagpapanggap kaya nagagalit ang mga ito. Bigla naman dumating si Yumi upang makisali, sinabi nito sa kanila na kanila muna itong imbestigahan dahil palagay daw niya ay may ginawang himala ang dalawa. Dito ay magkakasama naman silang kumain sa utos ni Fuka kaya alam ni Lily na may binabalak na naman ito. Humingi ito ng tawad sa kanya, nais lang daw niya kasing malaman kung may nangyari bang maganda or may nangyari talaga sa kanila na kinagulat nila pareho sa sinabi niya. Habang tahimik silang kumakain ay bigla na lang siyang inaya ni Fuka na makipag-date ito sa kanya. Wala naman daw magagalit kung lalabas silang dalawa, pero ang totoo ay ginagawa niya ito para kay Lily. Kinabukasan nga ay lumabas na ang dalawa, nagpunta sila sa isang tindahan kung saan nakita ni Akatsuo ang malaking hinaharap ni Fuka. Grabe ang sarap naman yan. Sa kabilang banda ay pinapanood naman sila ng tatlo, ayon pa kay Tanigawa ay mukhang bagay nga raw ang dalawa kung titignan. Pareho naman daw silang single kaya posibleng magkatuluyan ang mga ito. Pang-aasar pa nga nito na maganda ang magiging future nilang dalawa. Alam kasi ni Tanigawa ang binabalak ni Fuka sa oras na iyon, kaya lalo pa niyang ginalit si Lily para magsya. Kalaunan nga ay nakaramdam na rin ng selos sa kanyang mga nakikita, patunay na may pagtingin na ito sa ating bida. Ilang sandali pa ay nagpaalam na si Tanigawa sa kanilang dalawa, habang si Hirota ay bumili ng kanilang inumin. Patungo naman ang dalawa kay Lily, mabuti na lang at mabilis itong nakapagtago sa kanila, ngunit isang ilog naman ito kaya nabasa ang kanyang kifi. Tinanong ni Fuka si Akatsuo kung ano nagagandahan ba ito kay Lily. Tugon naman sa kanya ng bida na maganda si Lily para sa kanya bagay na kanyang nagustuhan sa kanya. Tugon pa nga nito sa bida kung may chance ba na maging sila ni Lily kung liligawan niya ito, pero kahit daw nagustuhin niya ay malabong mangyari sapagkat magkaiba sila ng goal sa buhay.
Nasa isip ni Akatsuki ang kalagayan nilang dalawa, pero wala siyang magagawa. Narinig naman ng babae ang mga sinabi ni Akatsuki, pero alam niya iyon ang masakit na katotohanan para sa kanilang dalawa. Ganyan ang buhay, kung sino pa ang gusto mo ay siya pa ang bawal mong makuha. Sa kalagitnaan ng gabi ay nakaramdam ng lagnat si Lily nang walang kasama. Kalaunan pa ay kusang lumitaw ang kanyang kadena at lumabas ang kanyang demon weapon. Kinabukasan ay tsaka lang napagtanto ni Akatsuki na ang nakaupo sa mesa ni Lily ang demon weapon niya. Nagulat ang bida sa biglaang paglitaw nito. Dahil sa wala silang idea sa nangyari kay Lily, ipinakilala niya ang sarili nito bilang nakakatandang kapatid ni Lily. Siyang araw ay nagngangalang Yuki ang nakakatandang kapatid ni Lily na kinagulat naman ng ating bida. Dumating ang kalbo nilang guro at nakiusap si Yuki sa kanya na siya ang kapalit ni Lily. Pero tugon nito sa kanya na bawal ang taong labas sa loob ng paaralan. Sa pangalawang pakiusap ni Yuki ay natakot ito nang siya ay muntik ng pumanaw sa oras na iyon. Sa huli ay wala nang nagawa ang kalbo kung hindi payagan ito. Kalaunan ay nalaman nila mula kay Yuki ang nangyari kay Lily kung saan nagkasakit pala ito, kaya aasahan daw nito ang suporta ng ating bida. Sa oras nga ng klase ay napansin ng bida na hirap itong ipasok ang ballpen sa butas ng karayom. Bobo naman nito. Nagbibiro lang eh. Butas na sana ulo ko, nag-iisip ka ba? Tugon nga sa kanya ni Akatsuki na naiinis sa kanya. Nilapitan siya ni Yuki para humingi ng tawad sa kanya dahil sa kanyang ipinakitang asal sa klase. Ipinaliwagan rin niya na kusa siyang lumabas dahil sa nararamdaman ni Lily nung gabing iyon. Kasalanan daw ito lahat ng ating bida. Ginawa lang daw niya ito dahil sa galit na nararamdaman ni Lily kay Akatsuki. Tugon pa nito na alam naman niyang may gusto sa kanya si Lily ay nagagawa pa nitong mambabae. Pare-pareho kayong lahat. Ngunit lahat ng kanyang sinabi ay hindi naintindihan ni Akatsuki at sinabing ano daw ang ibig sabihin ng mga sinabi niya. Abay, napakatanga. Ito ba talaga ang lalaking gusto mo? Naroon pala si Fuka na narinig ang kanilang pinag-uusapan. Pasensya na, ito talaga ang rule ko. Maging chismosa sa eksena, tugon naman nito sa kanilang dalawa. Nagpasya silang bisitahin si Lily, subalit nagulat ito nang makita si Yuki na nakawala sa kanyang katawan. Hindi naman daw niya kasi ito pinalabas kaya nagtataka siya kung ano ang nangyari. Nagpakilala ito kay Fuka at ipinaliwanag na nakakatanda siyang kapatid ni Lily kahit hindi naman talaga totoo, pero paniwalang paniwala naman ito sa kwento niya. Kinabukasan sa kanilang paglalakad ay hinarang sila ng isang gwapong lalaki at sinabing mukhang masaya daw si Lily sa kanyang ginagawa habang kasama ang isang lalaki. Nagpakilala ang lalaki sa pangalang Zai, ang nakakatandang kapatid ni Lily. Tinanong nito kung sino ba ang ating bida subalit lubos ang kaba ng nararamdaman ni Akatsuki sapagkat tiyak na isa rin itong anghel. Mabuti na lang at si Lily na ang nagpakilala sa kanya bilang kanyang kaklase. Dahil doon ay nabigyan siya ng respeto na kilalanin nila ang bawat isa. Masayang araw ito at nagkaroon ng kaibigan si Lily. Ipinaliwanag niya na matagal na niyang hindi nakikita si Lily kaya gusto niyang mag-family time na mag-isa kasama ito. Kaya sayang araw ang bida na hindi nalaman ang tunay niyang pagkatao. Subalit ang kinikilos ni Lily kanina ay parang di siya magiging maayos kapag kasama nito ang kanyang kapatid. Samantala makikita natin ang ginawang barrier ni Zai para mag-isang kausapin si Lily. Inutusan niya itong patuloy na yumuko hanggang sa matupad ang 10,000 bawat pamilya ni Alan. Tugon nga nito sa kanya na nagulat raw sa pagkakaroon nito ng kaibigan, kaya inalam niya kung sino ang ating bida. Ipinaliwanag ni Lily na pareho lamang sila ng pinapasukan at wala silang koneksyon sa bawat isa, pero biglang inilabas ni Zai ang kanyang espada. Sino namang nagsabi sa'yo na maari kang gumalaw sa kinatatayuan mo nang walang pahintulot ko? Pananakot nga nito sa babae. Ipinaliwagan ni Zai na naroon siya dahil sa pahintulot ng kanilang nakakatandang kapatid na babae. Ang gusto nitong malaman mula kay Lily ay kung paano niya natalo mag-isa ang avatar na pinagpala ng kanilang kapatid. Hindi binanggit niya ang totoong layunin ni Lily kung saan siya ay ipinadala sa mundo ng mga tao upang talunin ang mga demonyo. Pero lahat raw ng napapatay nito ay puro chihuahua kagaya ni Tanga ka ba? Mahirap maghanap ng human demons at isa pa ay mahirap silang kalabanin. Sagot naman ni Lily sa kapatid niyang lahat na lang ay gustong malaman. Bigla na lang nitong sinugod si Lily para kamang ibagsak sa lupat at tutukan ng espada. Alam ni Zai tanong kung sino ba ang demonyo na tinutulungan ni Lily. Samantala napapanood naman sila ng bida mula sa taas ng building, na hindi nagagawa ng isang normal na tao. Nalaman nito ang totoong pagkatao ni Akatsuki at kanya nga itong pinatunayan sa isang atake kaya nagbago ang mukha ni Akatsuki sa mga sandaling ito. Patunay na pinagtatakpan ni Lily ang isang demonyo kaya kanyang parurusahan si Lily, subalit nais niya munang unahin ang ating bida. Bigla ayon naman kay Akatsuki ay kusang gumalaw ang mga katawan niya na para sa kanya. Hindi ko gusto na makita kang umiiyak. Sa pagsugod naman ni Akatsuki ay nagawa niyang masira ang espada,
subalit nagkaroon pa ng malaking problema nang lumabas ang mga alalay nitong kamukha ni Lily. Kung di nga raw niya magagawang makawala sa kanila ay wala raw chance ang ating bida na matalo si Zai. Binunyag nito ang tinatagong lihim ni Lily, isang anghel na walang pakpak kaya ito ay naging kasuklam-suklam para sa kanilang kinabibilangan at ipinatapon sa mundo ng mga tao. Patunit pinagtawanan lang nito ang ating bida dahil napaniwala siya ni Lily katulad ng uto-utong bata. Dito ay pinatunayan niya sa bida na nagkakamali siya nang nalaman kung hindi nag-iisip, dahil hindi ka mahal ng mama mo hayaan mong ipakita ko sa iyo ang kaibahan ng tunay at sa peke. Sa kalagitnaan ng pagyayabang niya bigla na lang binato ni Akatsuo ang alalay ni Zai mula sa malayo kaya nasira ito. Hindi na nila nagawang hawakan si Akatsuo at kanyang hinawakan ang isa sa kanila para ibalibag sa sahig pagkatapos ay kanya naman itong tinapakan upang ito ay tuluyan ng mamatay. Inutos pa niya ang isang atake subalit hinawakan ng bida ang ulo naman ng dalawang babae at kanyang ipinatikim sa kanila ang lasa ng kalsada. Si Zai naman ang huling sumubok, subalit napigilan siya at napansin ang pagkakaroon ni Akatsuo ng mga pakpak. Pero bago pa man siya mag-react ay nasuntok ito ni Akatsuo dahilan kaya tumilapon siya. Nagugulat nga ito dahil ngayon lang daw siya nakakita ng demonyo na nagkaroon ng mga pakpak na parang katulad nila. Sinubukan siyang pigilan ni Lily, pero binanatan lang niya ng binanatan ang kanyang kuya. Dito nalaman ni Lily na nabulag na si Akatsuo dahil hindi daw nito naririnig ang kanyang mga sinasabi kay Akatsuo. Habang nagugulpi nga ito ay kanyang napagtanto kung gaano kahalaga si Lily sa demonyo na kanyang kaharap. Sana all na lang ang nasabi ni Zai dahil nakahanap raw si Lily ng isang demonyo na kakaiba sa lahat. Tatapusin na nga ni Akatsuo ang buhay nito, pero bigla na lang hamarang si Lily sa kanyang harapan at sinabing tumigil na itong si Akatsuo sapagkat tiyak na hindi matutuwa ang langit pag pinatay niya ito. Wala akong pake sa nararamdaman mo, tumabi ka dyan baka idamay pa kita. Nagalit ang kanyang kuya sa ginawa ni Akatsuo pero muli na namang nakialam si Lily sa gagawin ng bida kaya siya na naman ang inatake ni Akatsuo. Sabi ko wag mo akong pakialaman, buti na lang at nailigtas ito ni Zai sa kamaong bakal ng ating bida. Ang kapangyarihan ni Akatsuo ay nakasalalay sa dami ng kanyang mga pakpak, ibig sabihin babalik na ito sa dati sa oras na masira nila ang mga ito. Ipinaubayan na ni Zai kay Lily ang panghuling atake na gagawin nila. Nauna nang umatake si Akatsuo subalit nagawa nila itong mahuli gamit ang kanilang mga kadena. Ito ang sinamantala ni Zai para umatake ngunit mabilisan rin niyang natikman ang lupa. Subalit nakaisip ito ng paraan gamit ang kanyang mga pakpak kaya tuluyan nang nawala ang pinagkukunan ng lakas ni Akatsuo. Naloko ni Lily si Akatsuo gamit ang kanyang kadena. Nagawa niyang mapunterya ang huling pakpak ng bida at tuluyan na itong naglaho. Sa huli ay nagawa ng makabalik ni Akatsuo. Sinabi niya na wag na itong babalik at sa oras gumawa muli ito ng masama kay Lily ay tiyak na itlog lang nito ang walang latay. Hinatid siya ni Akatsuo sa kanyang bahay, pero hindi niya alam kung ano kanyang gagawin para bihisan ito. Mabuti na lamang at dumating si Yuki para siya na ang gagawa baka raw kung anong bagay pa ang masundot ng bida, pero nagpapasalamat ito sa ginawang pagtulong ni Akatsuo. Nagising na lang si Lily na nagtataka kung paano nagpalit ng damit, bigla niyang nakita si Akatsuo at kanyang naisip na baka si Akatsuo ang nagpalit sa kanya. Kanyang tinignan ang damit niyang pangloob at hindi nga siya nagkamali dahil wala na siyang suot na bra. Nadismaya dito si Lily, tinanong siya ng bida kung ano ang kanyang nararamdaman kaya binato niya ito ng espada para siya na mismo ang makatuklas. Ang lakas ng loob mong alisin ang aking protection, sino may sabi sa'yo na gawin mo iyon tugon sa kanya ni Lily na handa na siyang katayin sa mga oras na ito. Mabuti na lamang at dumating si Yuki para sabihin sa kanya na siya ang nagbihis sa kanya nang dinala siya ni Akatsuo. Humingi ng tawad si Lily kay Akatsuo, pagkatapos ay kanya itong tinanong kung ano nangyari sa kanilang dalawa ni Zai. Tugon ni Akatsuo na kanya itong hinayaan pagkatapos niya itong bigyan ng babala para sa kanya. Tinanong ni Lily ang tungkol kay Akatsuo, subalit pinutol nito ang nais niyang malaman dahil wala din siyang idea kung bakit siya naging ganong kalakas. Para kay Lily ay natapos na ang lahat, tanong nito sa kanya kung ano ang gagawin ni Akatsuo sa kanya sa mga oras na ito. Ang kapal mo naman, ano ang tingin mo sa akin isang Meniakis? Tugon sa kanya ni Akatsuo. Dahil sa gusto niyang makabawi ng utang na loob kay Akatsuo ay nais niyang doon na muna ito matulog sa kanya. Kinagulat naman ito ni Akatsuo sapagkat ang kwarto daw niya ay iisang kama lang meron, natatakot daw siya na baka kung ano pa ang mangyari. Sa huli nga ay wala nang nagawa si Akatsuo kung hindi doon matulog kasama si Lily, subalit siya naman ay nasa sahig para daw iwas tukso. Dito nga binigay ni Lily ang kanyang first kiss kay Akatsuo habang natutulog at walang alam sa nangyayari. Hiling ni Lily na wag sana siyang iwan ng bida ngayong tanggap na nila ang isa't isa. Kinabukasan nga ay sinalabong sila ng kanilang tatlong kaibigan, masaya ang mga ito na muli silang magkita-kita. Nasa isip ni Lily na maswerte pa din siya dahil meron siyang katulad nila at isang demonyo na nandyan lagi para sa kanya. Ating makikita si Zai na kausap ang kanilang nakakatandang kapatid, ipinahayag nito na wala namang problema kay Lily dahilan para wag na nila itong pakialaman.
Maraming salamat sa muling panonood mga kakwentong recap, sana'y wag nyo kalimutang mag-subscribe at mag-like sa ating video.